Magandang araw mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay MAPE para sa ikalawang baitang, Arts. Tayo na ay nasa Quarter 1, Week 6. Alam kong nakahanda ka na. Simulan na natin. Narito ang mga most essential learning competencies. Ngayon ay pag-aaralan natin ang still life. Ano ang still life drawing? Ang still life drawing, ito ay ang mga kaayusan ng mga bagay na walang buhay. Ito ay maaaring likas o mga bagay na gawa ng mga tao. Naiguguhit ang isang still life sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga hugis ng mga bagay, kulay ng mga bagay, at tekstura ng mga bagay o mga prutas at nagagamit ang overlapping technique, gamit ang tamang kulay para sa mga bagay o mga prutas. Ano ang overlapping technique? Ang overlapping technique, ito ay ang pagguhit ng isang bagay sa likod ng isa pang bagay. Halimbawa, pagguhit ng prutas na nasa likod ng isa pang bagay. Narito ang mga halimbawa na ginamitan ng overlapping technique. May mga kagamitan kang gagamitin upang makabuo ng still life drawing, katulad ng mga sumusunod. Narito ang mga halimbawa ng still life drawing. Ang pagguhit ay isa sa mga pamamaraan upang maipahiwatig ng tao ang kanyang totoong saloobin. Naiguguhit ang isang larawan ng tao sa pamamagitan ng kanilang pagkakakilanlan ayon sa pisikal na anyo, bagay na nauugnay sa kanila o sa kanilang kasuotan gamit ang iba't ibang hugis, linya at tekstura. Ang mukha ng tao ay may iba't ibang hugis. Ganon din ang hugis ng mga mata, gaya ng mga larawan sa ibaba. Naalala mo pa ba ang mga linya at hugis?
Paano mo iguguhit ang mukha ng isang tao? Sa pagguhit ng mukha ng tao, gumagamit ng iba't ibang hugis, linya at tekstura upang ito ay maging maayos at makatotohanan. Narito ang mga iba't ibang linya na maaaring magamit sa pagguhit. Patayong linya, pahigang linya, patagilid na linya, zigzag na linya. Narito naman ang mga iba't ibang kulay na maaari nating magamit sa pagguhit. Pagmasdan ang halimbawa sa ibaba. Sagutan ang unang gawain. Pagmasdan ang larawan. Para naman sa ikalawang gawain, kulayan ang larawan ng watercolor batay sa mga pangunahing kulay at pangalawang kulay. Ikatlong gawain, subukin natin ang iyong galing sa pagguhit. Gayahin ang mga larawan sa ibaba sa pamamagitan ng pagguhit nito sa loob ng kahon. Ikaapat na gawain, gumuhit ng iba't ibang hugis ng bahagi ng mukha na nakasulat sa bawat bilang. Tandaan, sa pagguhit ng still life, dapat na itulad ang kulay sa kulay ng tunay na bagay. Itulad ang hugis sa hugis ng tunay na bagay. Ayusin ang mga bagay. Ang iba ay sa harap,
ang iba ay sa likod. Sa pagguhit ng mukha ng tao, gumagamit ng iba't ibang hugis, linya at tekstura upang ito ay maging makatotohanan. Sa pagguhit ng mukha ng tao, gumagamit ng iba't ibang hugis, linya at tekstura upang ito ay maging makatotohanan. Tutan ang pag-alam sa mga natutuhan. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Huwag kalimutang i-share ang iyong mga natutuhan. Hanggang sa muli!